Lumipas ang mga buwan, isang mapayapang araw. Ang mandirigmang sinugahang ay naging isang gwardya ng katahimikan. Sa harap ng pader ng kastilyo, sa ilalim ng dapit hapon. Ayos ka, bati ng mga kasama at sana'y makauwi ka ng ligtas. At sa kanyang puso, isang musika payapa, simple, masaya. May awit sa kanyang hakbang, may gon sa bawat bitaw ng hangin sa kanyang dibdib. Ngunit sa lilim ng araw, isang tinig ang lumitaw. Boss Ham. At ang tinig ng tungkulin ay muling bumulong sa kanyang likod. May utos ako, mandirigmang no, sa makalawa. Ngunit ang kanyang sagot ay hindi galit, hindi pagtanggi, kundi simpleng katotohanan. Off-duty ako sa araw na yon. Ang mandirigmang minsan ay tigre ng larangan, ay ngayoy tao rin na marunong magpahinga. Ngunit sa likod ng payapang tugon, may tanong, kailan ba talaga nagtatapos ang tungkulin ng isang tulad niya? Sa ilalim ng langit na tila apoy sa dapit hapon. Nagtagpo ang dalawang panig ng layunin, tungkulin at kapahingahan. Ito'y Mad-Alien, sigaw ng tinig ng pamahalaan. Ngunit si Gahang, may ngiting palaban. Ako'y nakalib, boss. Bakit ako pa sa lahat ng pwede mong utusan? Sa puso ni Gahang, tahimik ang laban, hindi sa espada, kundi sa pag-aasam ng payapang sandali. Sabi ng Gorilla kay Gahang. Ang iba'y nais makagawa ng higit pang makabuluhan, pero ikaw, masaya na sa ganito, bantay, tahimik, ligtas, simpleng buhay. At sa kanyang isip, isang sigaw ng katotohanan. Literal na walang trabahong mas magaan pa rito. Subalit ang mundo ay may paraan ng pagwasak sa katahimikan, sa anyo ng 5 pilak at papuring may halong desperasyon. Ikaw lang ang kayang gumawa nito. At doon, naputol ang tanggi ng mandirigma. Ang kanyang tapang, dati panangga ng mga mahihina, ngayon ay muli na namang tinatawag. Ako ang pinakamahusay na mayroon ka, boss. Sabihin mo lang, ano bang kailangan? Sa likod ng pader, isang tanong ang bumalot sa hangin. Bakit siya? Totoo ba ang mga bulong? Ang sabi kwentong barbero lang yan. Ngunit si Gahang, tahimik na bumuo ng ngiti. Sa likod ng lakas ay may lihim na sigla. Sanay ako sa trabaho, sanay akong tumapos. Special problem solver ang tawag nila sakin. Hindi siya nagyayabang, kundi nagsasalaysay ng katotohanan. Isang pastol ng panganib, bihasa sa laban. At heto na nga ang utos, isang simpleng bilin. 5 araw kang magbabantay sa isang taong VIP, simula sa makalawa. Agad na kumunat ang noo ni Gahang. 5 araw, bulalas niya, halatang nabigla. Ang puso niya'y sa mga anak, hindi kayang iwan basta. May problema ba? Tanong ng kalmado ngunit mapagmasid. At sa likod ng matigas na anyo, ay isang pusong nanginginig ng pagod, ng pangakong totoo. Mahal ko ang mga bata, ngunit kailangan ng kita. Masakit sa dibdib, pero wala akong magagawa. Kung bayad ay araw-araw, kahit buti ang loob. Tatanggapin ko, gagawin ko, walang atrasan sa aking panata. Sa makalawa, 7:00, huwag kang malilate. Matigas ang utos, parang sundalong may panata. Ngunit si Gahang, taas nuot may galak na sagot. Opo, boss, walang problema sa akin ang oras. Lumakad siya palabas, ang langit ay kulay apoy. Gabi na ang humahabol, ngunit ang isip ay abalat buo. 5 pilak sa isang araw. Magkano kaya yan kung 5 ang kabuuan? Sambit niyang pabiro, kahit ang puso'y may agam-agam. Ang mga mata ng Gorilla, nanatiling nakatitig. Bakit nga ba, ang isang katulad niya? Tanong na di na binigkas, ngunit dama ang pag-aalinlangan. Pagdating sa kalsada, payapa ang dapit hapon. Mga tao'y may pasan, may ngiti, may layon. Mga anak ko, eto na ako. Sigaw niyang puno ng ligaya't pag-asa. Pagulong-gulong sila sa tuwa. Sigaw ng yaya na sumalubong kay Papa No. Para bang buhat-buhat niya ang mundo. Para sa kanyang pamilya. At sa likod ng ngiti, may pahiwatig na di matitinag, isang amang handang isugal lahat. Para sa 5 araw na paglayo, kapalit ay kinabukasang buo. Sa isang silid na puno ng tawanan at munting yapik. Ang mundo ni Nogahang ay pansamantalang tahimik at payapa. 3 munting anghel ang gumugulong sa kama. Habang mga yaya ay nagmamadali, puno ng kabat sigla. Bilasan ninyo, sigaw ng isa. Malapit na silang magpagulong ng kusa. Si Suhyun, ang prinsesa ng kanilang tahanan, ay tila nangunguna pa sa kanyang mga kuya, ang tapang ay natural, hindi kahinaan. Tingnan mo siya, isang munting katawan ng gamulong sa kama.
Maliksi, masigla, puno ng buhay. Tila musika ang kanyang tawa. Isang paalala sa ama na minsan siyang lumaban para sa dugo. Ngayon ay lumalaban siya para sa pagmamahal. Suhyun ang nanalo. Palakpakan at halakhak ang umalingaw. Si Gahang, na minsan lang ngumiti ng totoo, ay napapangiti na ngayon dahil sa kanyang anak. Hindi ba't nakakatuwang pagmasdan? Ang dati malamig kong puso'y ngayon natutunaw sa kanilang kasiyahan. At sa kanilang munting hakbang, doon ko natutunan na ang tunay na lakas ay ang pagiging ama, hindi ang pagiging mandirigma, at hindi lang si Suhyun ang nagpakitang gilas. Si Ganghyun din, sigaw ng yaya. Habang unti-unti siyang gamulong, parang ulap sa hating gabi na dahan-daw ang bumabalik sa liwanag. Ngunit si Ganghyun ay tila pinilit ng tadhana. Isang munting siko, isang tikwas ng paa, at gamulong din siya, bagamat may konting daya. Hahaha, counted pa rin yan. Ang amay tumawa ng malakas, hindi dahil sa perpeksyon, kundi dahil sa pagsubok. Mas magiging mahirap to kapag nagsimula ng gumapang ang mga yan, bulong ng katulong, na para bang isang propesya, nang darating na mga araw ng sigaw at habulan sa loob ng tahanan. Ngunit si Gahang, sa halip na mangamba, ay ngumiti-ngiti ng isang lalaking dati bihasa sa patayan. Ngayon ay bihasa na sa pagmamahal. Tara, kain tayo ng karne. Sambit niya na parang isang paanyayang may tagumpay. Isang araw ng alaala, isang araw ng pag-usbong ng tatlong batang may kapangyarihang baguhin ang kanyang mundo. At habang paalis, tumingin siya sa mga bata, wala pa kayo sa edad ng karne, kaya amoy lang muna, ha, isang biro. Isang munting sandaling puno ng saya ng pag-asa, at ng pagbangon ng isang pusong minsang nawasak. Kukunin ko muna ang binili kong karne sa labas. 6 na kilo lang naman. Aniya, habang inaayos ang kabayo't kariton. Sa kanya, ang 6 ay sapat lamang. Ngunit sa iba, iyon ay para sa 20. Hindi ba't 3 kilo kada isa? Sabi niya na parang biro. Pero ang gutom ng mandirigmang ama ay tunay, tiyak, at hindi basta-basta. Lumipat ang eksena kung saan sa matatarik na bundok. At habang binabaybay ang makitid na daan, tinatahak nila ang tahimik na lambak ng kabundukan, kung saan ang hangin ay malamig. At ang katahimikan ay tila nagbabadya ng bagyo. Bawat sanga, bawat bato sa gilid ng bangin, isang pangkat na dumarating. Sila'y sakay ng kabayo, hindi ordinaryo, hindi pangkaraniwan. Sa unahan, isang lalaki ang may tinging matalim, tila siya ang leader ng grupo. Ang katahimikan ng kabundukan ay biglang nayanig sa yabag ng mga kabayo. Sa ilalim ng araw, sa paanan ng bundok, naglalakad ang ating bida, tahimik, payapa, ngunit puno ng loob. Hoy, bakit di ka pa sumasakay sa kabayo? Tanong ng kasama, may halong inis at kaba. Ngunit ang sagot ay matatag, walang alinlangan. Huwag kang mag-alala, mas matibay ang aking mga paa kaysa sa kabayo mo. Hindi nila batid, sa bawat hakbang sa lupa, may istoryang banibitbit ang lalaking ito, tila isang lihim na hindi makuha. Sumakay ka na, kakaiba ka tingnan. Sabi ng isa, may halong duda't paghamak sa katawan. Tahimik si Gahang. Sa likod ng kanyang titig, may hinagpis at hiya, na hindi marunong, hindi sanay, sa kabayong sinasakyan ng iba. Huwag mong sabihing di ka marunong sumakay. Sabay tingin ng ilan, halakhak na kaakbay. Konting lakas lang yan sa balakang, sa kakapit sa renda, madali lang yan para sa iba. Ngunit sa puso ng ating bida, hindi lakas ang kulang, kundi ang kwento ng nakaraan. Na hindi niya masabi, hindi niya maipakita. Kung paanong sa bawat kabayong ayaw niyang sakyan, ay isang sugat na pilit niyang nililimutan. Sa buntot ng hanay siya'y naglalakad, habang ang kabayo'y dumadagandong sa tabi ng kanyang landas. Ayos lang ako rito, sambit niya, tinatakpan ang galos ng kahapon. Mas sanay siyang humakbang sa lupa, kaysa samando sa yaman ng mga anak ng ginto. Tahimik sa likod, sigaw ng isa, may tunog ng paghamak. Habang sa unahan, naglalakad ang mga makapangyarihan. Mga mandirigmang parang Diyos, na tinitingala ng masa at kinakatakutan ng iba. Bakit kaya isinama pa ang mga normal na mandirigma? Bulong ng isa, may bahid ng yabang at pangungutya. Mga taga-silbi lang yan, gusto lang ng kasamang alipin. Tawanan sa likod, habang ang hangin ay may dalang lamig, hindi ng panahon, kundi ng pang-aalipusta. Ngunit ang ating bida ay nanahimik.
Sa likod ng kanyang titig ay apoy na hindi mamatay-matay. Kung di lang dahil sa pera. Sabi niya sa sarili, di ko kakayaning tawagin akong pagsilbi ng mga batang gaya nila. Sa kanyang paglakad, bawat yabag ay sakripisyo, bawat hingal ay pagtitiis, at bawat titig sa lupa ay panata. Na balang araw, hindi na siya tatawaging servant, kundi mandirigmang may sariling pangalan. Sa unahan ng hanay, isang matipunot nagtatagalang mandirigma ang sumalubong ng tingin. May pulang balabal sa balikat, kabayo'y buong dangal ang sinasakyan. Sila'y miyembro rin ng samahan. Mag-ingat kayo sa sinasabi nyo. Bulong ng leader, mabigat na paalala, na ang bawat salita ng mandirigma, ay maaaring maging sibat. Sa likuran, may mga matang nanginginig. Nagpapahiwatig ng, ay, baka kami mapasama ng hindi inaasahan. Sa bawat yabag ng kabayo, sa bawat hindi nabitiing tingin, sumusulyap ang pag-aatubili at paggalang. Ang hangin ngayon ay hindi lang amoy ng alabok, ngunit amoy ng disiplina, ng sumpa ng naglalakbay na iisa ang dugot panata. Sa lilam ng bundok at sa simoy ng paglalakbay, isang boses mula sa lider ang tumawag kay Gahang, may halong pag-aalala. Mandirigmang no, kung hindi ka matutong sumakay ng kabayo, baka sa hinaharap, ikaw ay maging pabigat sa grupo. Matalim ang titig ni Gahang, ngunit ang puso'y nag-aatubili. Ayaw niyang sumakay, hindi dahil sa takot, kundi sa paniniwalang hindi niya kailangang sumunod sa takdang daan. Sinabi ko ng ayoko, ngunit sa isip niya, di ko siya matanggihan, mabait siya, magalang. Wala akong dahilan para bastyusan ang kanyang malasakit. Sa kanyang paningin, lumalayo na ang grupo. Mga sakay ng kabayo, mga sakay ng kapalaran, at siya, naiwan sa lupa. At least, bulong ng kanyang isipan. Magalang yung tao. Sa unang hakbang, dumampi ang kamay ni Gahang sa upuan ng kabayo, hindi ito balat ng hayop lang, kundi isang panata, isang pagtalikod sa dating sarili. Hinailan niya ang lubad, bumuwelo ang kabayo, ang mundo'y umikot, hindi dahil sa takot, kundi sa hindi sanay, sa bigla, sa pagindayog ng laya. Hop! Sigaw ng katawan, hindi ng isip. Ang kabayo'y sumibad, at si Gahang, napahilig sa hangin ng pagbabago. Sa likod niya, ang mga kasamahan, napatitig, nagulat, napangiti. Hindi sa kabiguan, kundi sa katapangan ng pagsubok. Minsan, ang pagiging mandirigma, hindi sa laban unang nasusukat, kundi sa kung paanong tinatanggap ang pagkadapa. Magaling ka dyan, bakit ngayon ka lang sumakay? Bulong ng kasama, may halo ng pagtataka. Tahimik na tumitig si Gahang sa daan. Ang bawat yabag ng kabayo'y bumubulong ng lihim. Hindi dahil di ko kaya, kundi dahil ayaw kong pakawalan ang lupa sa ilalim ng aking paa. Ang kanyang tinig, mahina sa hangin pero matatag sa isipan. Bawat kabayong tumatahak sa mabatong daan. Parang mga pangarap na sumusunod sa iisang landas. Sa bawat hampas ng bitbit, sa bawat yabag ng tapang. Sa himaymay ng kagubatan at bangin. Humahabi si Gahang ng kanyang sariling tugtugin. Isang ritmo ng pagkatuto, nangungusap ng pag-ibig sa lupa. At paalala na minsan, ang lakas ay nasa pagtanggap ng takot. Kalaunan ay dumating na sila sa kanilang patutunguhan, kung saan sa Dawdaw Sect. Maligayang pagdating, wika ng isang nakatatanda. Tila pagyakap ng panahon sa isang lumang alaala. Isang karangalang ikaw mismo ang sumalubong sa amin, sagot ng magalang na lalaki. Masaya ang matanda dahil dumating sila dito mula sa napakalayong lugar para lang sa kanyang kaarawan, isang bihirang pagkakataon. Ngunit ang pinuno ng sekta ay di naroon, at ang dahilan ay sa pagiging abala, ayon sa tagapamagitan. Pasensya na't hindi siya makapunta, ngunit ako'y nagagalak sa iyong presensya, sa pagitan ng mga kamay na magalang na nagtagpo. Isang tahimik na pagkakaunawaan ang nabuo. Habang sa gilid, may mga matang nagmamasid. Bakit ang dami pang salita? Hindi naman sila iskolar. Sa gitna ng mga bisita, isang ngiting magalang ang inihandog sa lahat. Malugod ko kayong tinatanggap, wika ng punong abalang matanda. Ang inyong pagdating ay isang biyayang di matatawaran. Sa isang iglap, utos ay ibinigay. Pakigabayan ang ating mga panauhin. Ay paranes sa kanila ang dangal ng ating tahanan. Susundin namin pinuno, sagot ng dalawang bantay na may tinging malamlam, tila may ibang laman ang kanyang isipan. At habang ang mga paang may sandatay nagmarcha, may isang tanod na tahimik ang pagtingin. Sa ilalim ng kanyang pulang sombrero,
May bulong na hindi para sa lahat. Isang panaghoy na mas tahimik kaysa hangin. Gusto ko nang makita ang aking mga anak. At dito na nagtatapos ang kabanata, gaya ng paalala sa dulo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang bell para sa susunod na kabanata.